Mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. Sa pagsali sa aking YouTube membership, tinutulungan ninyo akong manatiling malaya, walang takot, walang pinapanigan, at handang lumaban para sa bayan. Salamat po. Sali na po sa hashtag #WalkWithLan YouTube channel membership. Direkta tayo sa punto mga kaibigan, walang paligoy-ligoy dahil ang oras ay ginto lalo na para sa mga OFW natin sa Riyadh, Saudi Arabia o sa Toronto, Canada na naghihintay ng mga totoong balita mula sa bayan. Kapapasok lang ang balita, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City handang pangalanan ng 3 opisyal na sangkot sa flood control anomalies. Oo mga kababayan, ito hindi basta chismis. It's a bombshell straight from the mouth of a former PNP official turned anti-corruption crusader. Imagine, habang tayo'y nababaha sa Metro Manila o sa probinsya, may ilang honorable sa House of Representatives na nagpapakasasa sa bilyong-bilyong pondo na dapat para sa flood control projects ng DPWH. Kung ikaw ay nasa Dubai, UAE o sa Sydney, Australia at naiinis sa ganitong sistema, hit na that like button ngayon at comment down below. Mayor Magalong for President, let's see the reactions. Sa episode na ito, modeled after the intellectual sharpness of Deo Macalma, we will dissect this issue with wit, facts, and a dash of satire para sa mga youth natin sa Quezon City o Davao City at sa mga OFW sa Japan o Italy. This is your guide to understanding Philippine politics without the flap. Our goal, reach 100,000 subscribers para mas maraming makarinig ng katotohanan. Subscribe now share to your friends in Hong Kong or Singapore and if you can, send a super thanks. Every peso helps keep this channel independent. Let's dive deeper. Si Mayor Magalong, mga kababayan, ay hindi baguhan sa laban na ito. As a former CIDG chief and PNP deputy, he's been the underbelly of corruption firsthand. Ngayon, bilang mayor ng Baguio, ang lungsod na laging nasa balita dahil sa landslide at floods, siya'y tumatayo laban sa sistema. Ayon sa latest reports, handa siyang pangalanan ang 3 kongresista na dawit sa maanumalyang flood control projects. Bakit? Dahil naniniwala siya sa conspiracy kung saan ang mga mambabatas mismo ang masterminds, hindi lang ang DPWH officials. Imagine mga kaibigan ang flood control projects na dapat magligtas sa atin mula sa baha. Pero sa halip, it's flooding the pockets of some congressmen with kickbacks. Parang yung flood sa Manila Bay, walang drainage. Puro drainage ang pera sa bulsa nila. Witty, di ba? But seriously, this is no joke for families in Cebu City or Cagayan de Oro who lose homes every typhoon. Ang House through representatives like Terry Ridon challenges Mayor Magalong to provide evidence. Sabi nila, maglabas ka ng proof. Fair enough, that's democracy. Pero here's the critical take. Bakit ba ang House ay laging defensive? Dahil ba marami sa kanila ang may vested interest? In the US or UK, where many OFWs are politicians, face impeachment for less. Dito sa Pinas, it's like a fraternity protecting its own. Pause ko muna. Shout out sa mga viewers sa Los Angeles, California, US at Qatar. Kung kayo'y OFW na nagpapadala ng remittances para sa family sa Antipolo o Taguig, alamin nyo, ang perang ito ay dapat para sa infrastructure, hindi sa luxury cars ng politicians. Let me paint a picture Noong 2024 Senate hearings, lumabas na ang bilyong-bilyong nawawala sa DPWH projects, ghost contractors, overpriced dikes na parang paper match sa ulan Ngayon sa 2025, si Magalong ay stepping up saying tawagin na lang nila ako, wag na silang magdadadaldal pa. He's favoring transparency while the House criticizes, probes as witch hunts
Parang House Cards, pero Philippine version, House of Kickbacks. Okay, comment down below mga kaibigan ha. Ano sa tingin ninyo? May conspiracy ba? Share sa mga kaibigan sa Germany o Malaysia. Ngayon, let's favor the man who's risking it all. Mayor Benjamin Magalong, intellectual as a law informer turned leader. He's the embodiment of clean governance. Sa Baguio he implemented anti-corruption measures na nagligtas ng milyon sa city budget. Under his watch, flood mitigation projects are on track, unlike national ones riddled with anomalies. Parang si Batman at sa Gotham, si Magalong sa Baguio fighting the jokers in Congress. But talaga naniniwala siya na ang mga kongresista ito ay sangkot mismo, not just bureaucrats. Why favor him? Dahil he's evidence-based. Hindi siya basta nagsasalita. Remember his role as PNP's CIDG, tapos yung anti-drug war probes niya, he's very consistent. Okay, for youth in Makati or Pasig, this is your role model. Hindi yung politicians na puro photo ops. Para sa OFW sa Kuwait or Taiwan, imagine if your hard-earned money funds real projects thanks to leaders like him. Kung si Magalong ay superhero, ang kanyang power ay truth serum, pinapainam sa korap at bigla silang umamin. Pero seriously his willingness to name names show courage, balance. Some say he's grandstanding, but evidence from past hearings supports his claims on kickbacks. In Australia or on New Zealand, corruption like this leads to resignations dito. The House claps the speeches against corruption while allegedly doing it. Shout out sa viewers sa Melbourne, Victoria, or Auckland. Okay, ito if you're in Jeddah, Saudi Arabia, or Vancouver, Canada, hit that subscribe button para sa more content like this. Goal natin mga kaibigan, hindi na ako mahihiya, 100,000 subscribers. Let's make it happen. In depth, by the way, 18,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. In depth, yung flood control funds come from the national budget, pork barrel, insertions by congressmen, parang menu sa restaurant, congressman order extra kickbacks aside, but Magalong pushes for audits. Transparency laws favor him because he's proposing solutions, not excuses. Okay, time to criticize the House, talagang the House of Representatives supposed to represent us, but often represents self-interest. Sa reports mismong kongresista ang nag-insert ng projects para sa kickbacks. Si Representative Ridon naman, hinamon si Magalong, but why not investigate internally? Bakit haamunin mo pa? It's like the fox guarding the hen house. Ang house ay parang reality show mga kaibigan, Survivor Corruption Edition. Where the corrupt vote out the whistleblowers. Hard hitting dahil dito sa pork barrel system na nagbibigay ng power sa kanila, they claim innocence, demanding proof, which is valid, Past scandals like PDAF scam, same house, same excuses. For OFWs in France or Spain, in your countries, parliaments have oversight committees that work. Dito, it's oversight na walang sight, bulag sa sariling kasalanan. Imagine a congressman saying no corruption here while his mansion floods with cash. Witty but tragic for families in Iloilo City or Zamboanga City affected by poor flood control. Recall the 2024-2025 budget debates, billions for flood projects. But where's the results? Baha pa rin sa Caloocan o Parañaque. The House protects its members, delaying probes. Shout out sa sa London, UK o Paris, France. Compare nyo sa inyong systems. Like if you agreed the House needs reform, share sa friends in Guam or South Korea. Okay the anti-graft law exists, but House blocks stronger versions. Why? Vested interest. Favor Magalong's call for accountability over House deflection. Okay, para sa credibility balance tayo. Both sides have points. Magalong needs to show evidence as challenge.
House says it's political persecution, but facts still tilt to Magalong. Past DPWH audits show anomalies linked to congressional insertions. Parang teleserye ha, mayor as protagonist, house as kontrabida, na puro plot twist. Humor, flood control, more like fun control. Okay? Singapore or Malaysia tech monitor projects dapat ganun dito, no? This affects your future sa mga kababayan nating kabataan. Climate change plus corruption is equal to disaster. Oh, shout out sa mga OFW sa Brunei, Belgium, Israel, Cyprus, Oman, Netherlands, Sweden. Kayo ang backbone ng economy. Deserve nyo ang transparent government. Isang OFW sa Abu Dhabi shares this hypothetical common story. No? Nagpapadala ako para sa family sa Bacoor, pero baha pa rin dahil sa corrupt projects. Okay? Magalong fights for that. Okay, house hearings parang comedy skit clapping for anti-corruption speeches, then inserting pork. Okay comment your city mga kaibigan. Nasaan ka? Manila, New York, no? May nag-comment, no? Nasa California daw siya. Shout out sa iyo. Let's build community mga kaibigan Propose reforms like digital tracking for fans, independent audits, favor Magalong's bravery, criticize house inertia. Okay, to wrap up mga kababayan, si Mayor Magalong ay bayani sa labang ito. Handang harapin ang house corruption machine. 3 opisyal na ibubuking niya sa conspiracy and flood projects. Need for accountability. The system favors the powerful, but whistleblowers like him change it. Okay, sa panahon ng lies, truth prevails para sa youth at OFW sa lahat ng nabanggit na lugar, from Quezon City to San Francisco, California. Kayo ang may pag-asa, no? Like para sa support, subscribe to hit 100,000 subscribers. Comment your thoughts, share sa network sa Thailand, Norway, Australia, etc. At super thanks na rin para sa ad revenue na makakatulong sa more content. Sali sa membership. Salamat sa panonood Stay woke, stay informed. #WalkWithLan. God bless the Philippines.